Ito ang One Piece episode 1159. Kung hindi mo pa napapanood ang mga naunang episodes, pwede mong panoorin ang mga yon sa channel playlist para makahabol ka sa kwento. Sa wakas, nalaman na natin ang totoong pagkakakilanlan ng Sun God at kung paano napunta ang Straw Hat sa Lego Island nang wala silang kahit anong alaala tungkol dito. Makikita rin natin ang kanilang matinding pagtakas at isang sulyap sa kung ano ang nasa labas. At oo, kasama rin dito si Nami na literal na lulutuin ang Sun God. Kaya balik tayo kung saan tayo huling tumigil, sa ibaba ng diorama, nagkakagulo na ang mga tao sa bayan. Umaapoy ang mga bitak sa peking langit sa itaas nila habang ang buong kisame ay unti-unting nababasag. Sumisigaw sila pataas sa Sun God, nagmamakaawang kumalma ito at tumigil, pero wala na siyang pakialam. Lampas na siya roon. Hindi lang basta sinira ng mga intruder ang templo niya, idinagdag pa niyang pinatay rin nila ang 7 sa pinakatapat niyang guardian creatures. Hindi niya yun mapapatawad. Samantala, ang Straw Hats ay mabilis na tumatakas sakay ng higanteng pusa, pilit nilalayo ang sarili mula sa lalaking nakamaskara. Inamin ni Nami na talagang natakot siya rito. Hindi ito mukhang Diyos, mas mukha itong demonyo. Si Usopp naman ay nakatutok lang sa marahas na pagyanig sa ilalim nila. Si Luffy, aliw na aliw lang siya. Tinitingnan niya ang buong Lego construction sa paligid na parang batang namamangha. Sa gitna ng magulong takbuhan, sinigawan pa niya ang pusa na tumalon sa ibabaw ng mga gusali kaysa dumaan sa gitna ng mga ito. Ayaw niyang sirain ang ginawa ng Sun God. Sa likod nila, tuloy ang habol ng Sun God. Hindi niya maintindihan kung bakit ang sarili niyang alagang hayop ay pinapasan ang maliliit na intruder imbes na siya. At doon, may ginawa si Nami na ikinagulat ng lahat, itinapon niya ang blueprint map. Nagpanik si Usopp, pero kalmado lang si Nami dahil kabisado na niya ang buong layout. Habang tumatakbo sila, ipinaliwanag niya sa crew ang lahat. Ang mga ulap sa itaas ay mga bulak lang na nakasabit sa kisame. Ang malawak na langit ay isang ilusyon lang, at ang buong lugar ay isa lamang higanteng silid ng isang giant. Halos kalahati na raw ng diorama ang nalampasan nila. Kailangan lang nilang dumiretso at may labasan doon. Nabasa ng Sun God ang plano nila. Kumuha siya ng napakalaking lambat at kinutya sila. Sinabi niyang napakalaking pagkakamali ang pagtitiwala nila sa mapang yun. Ang lugar na ito ay ginawa bilang containment facility na espesyal na dinisenyo para ikulong kahit mga giant. Walang makakatakas dito. Kahit marating nila ang dulo ng horizon, dead end lang ang makikita nila. Tahimik lang na nakinig sina Zoro at Sanji. Wala man lang bakas ng pag-aalala sa mukha nila. Bumagsak ang lambat at nasalo ang pusa kasama ang buong crew, 6 silang lahat nahuli sa isang bagsakan. Nagyabang ang Sun God, pero si Luffy, mas naiinis pa dahil hinayaan ng pusa ang sarili nitong mahuli ng ganoon kadali. Hindi na naghintay sina Zoro at Sanji ng plano. Isang malinis na sword slash lang mula kay Zoro at nabuksan ang lambat. Tuluyang napunit ang natitirang bahagi nito. Nahati ang bakal na lambat at malayang nahulog ang crew kasama ang pusa. Nagpalit ng taktika ang Sun God. Binalaan niya sila na ang teritoryo ng Air God ang nasa unahan at walang saysay ang paglaban. Pero bago pa niya mapalakas ang banta, biglang sumingit ang mga tao sa bayan na may balita, wala na ang Air God. Matagal na itong wala. Lumalabas na ang natitira na lang sa napakalaking rabbit na kumakain ng tao ay isang maputing kalansay. Pumasok ang Sun God sa diorama para makita mismo. Tinitigan niya ang mga buto at bigla siyang natahimik. At pagkatapos, bigla siyang humalakhak. Isang baliw, nakakakilabot na tawa na mas nakakatakot pa kaysa sa galit niya kanina. Inamin niyang lubos niyang minamaliit ang crew na ito. Talagang na-excite siya sa kanila. Nagsimula siyang mag-rant tungkol sa miniature world niya, sa lahat ng ginawa niya, at habang tumatagal ay lalo siyang nagmumukhang wala sa katinoan. Natulala ang mga tao sa bayan. Samantala, napansin ng Straw Hats ang bintana. Ang mga residenteng matagal nang nakakulong sa diorama ay nakita rin ang parehong pagkakataon. Kung may chance para makatakas, ngayon na yun. Biglang may sinabi ang Sun God na kakaiba. Binanggit niya na habang maaaring kilalanin ni Hodge Ruden ang Straw Hat Pirates, siya mismo ay hindi kailanman tatanggap sa kanila. Isang pangalan, Hodge Ruden. Agad itong napansin ni Nami at Chopper at halatang nagtaka sila. Si Usopp, hindi na nag-aksaya ng oras. Itinaas niya ang tirador niya, tinutukan ang salamin sa harap nila,
at pinakawalan ng Green Star, Skull Bomb. Sumabog ang impact at nabasag ng malinis ang salamin. Pero nanatiling buo ang pader sa likod nito. Makapal yun, reinforced, at ginawa talaga para pigilan kahit mga giant. Lumapit si Luffy. Samantala, tuloy pa rin ang Sun God sa pagrarant, sa pagpopostora, sa pagpapanggap bilang isang napakalaking banta habang alam niya ang bawat pangalan ng Straw Hats. Doon lalo nagtaka sina Nami at Chopper. Paano niya sila kilala? Sa kabilang banda, may desisyon na si Nami. Lumingon siya kay Usopp at casual na nagtanong, ang mga natural disaster. Wala namang may kasalanan doon, di ba? Lindol, baha, bagyo, walang sinisisi roon, tama? Sumagot si Usopp ng oo nang hindi man lang nag-iisip. Tumango si Nami. Buong araw na siyang pinahirapan, pinaakyat, pinababa, at pinabalik-balik. At siguradong pagbabayaran ng hambog na giant na yun ang bawat hakbang na yun. Narinig ni Sanji ang usapan at agad nagbago ang ekspresyon niya. Hindi siya sumingit para kontrahin si Nami, may sarili rin siyang galit. Pinalitan ng dambuhalang gagawng iyon ang damit ni Nami. Ang kanyang Nami. Buong seryosong nanumpa si Sanji na dudurugin niya ito gamit ang sarili niyang mga paa. Divine Retribution, ayon sa kanya. At doon, ang Sun God sa likod ng maskara ay biglang natahimik. Unti-unti siyang lumayo, at sa katahimikang yon, bumalik ang episode sa alaala kung paano nagsimula ang lahat. Ang totoong pangalan ng Sun God ay Road, isang navigator na nagsisilbi sa ilalim ni Hodge Ruden ng New Giant Warrior Pirates. Ang alaga niyang uwak na si Mug-In ang nagdala sa Thousand Sunny papunta sa kanya. Talagang nagulat si Road nang mapagtanto niya kung sino ang sakay nito, ang Straw Hat Pirates. Ang crew na kasabay ng Giant Fleet ay mahimbing na natutulog, parang walang malay sa buong mundo. Agad niyang naisip kung ano ang nangyari. Matapos nilang umalis sa Egghead, malamang ay napasok sila sa problema sa Fog Belt. Ang bahaging yun ng dagat ang nagpatulog sa kanilang lahat. At doon, naalala ni Road ang sandaling ipinangako ni Hodge Ruden ang katapatan niya sa fleet ni Luffy. Paulit-ulit niya itong binalikan sa isip at puro paghamak lang ang naramdaman niya. Wala siyang balak maging isa sa mga tauhan ni Luffy. Isa siyang mandirigma ng Elbaf. Ang ideya na susunod siya sa mga taong kasing liit nila ay isang bagay na hindi niya kailanman matatanggap. Kaya kinuha niya sila. Hawak niya sina Luffy at Nami sa palad ng kanyang kamay, at doon naging malinaw ang lahat. May kakaiba talagang obsession si Road kay Nami. Kitang-kita kung paano niya ito tinitigan ng may halatang pananabik, yung klaseng malawak ang mata at nakakailang na atensyon na agad nagpaparamdam na may mali. Pero habang hawak niya sila, nagsimulang magising ang crew. Mabilis siyang kumilos at agad silang pinatulog ulit gamit ang isang malakas na anesthetic bago patuluyang makabangon ang sinuman. Balik sa kasalukuyan, tuloy pa rin si Road sa pag-uutos na sumuko sila. Giit niya, habang buhay silang mananatili roon at susunod sa bawat kapritsyo niya. Pero walang nakikinig. Si Nami at Zeus ay nakagawa na ng isang makapal at mabigat na storm cloud sa kisame ng diorama, madilim, siksik, at eksaktong nasa ibabaw ng ulo ni Road. Ibinagsak ni Nami ang kanyang clim attack. Tumama ang kidlat bago pa siya makapag-react. Biglang nanigas ang giant, naparalisa, at tuluyang natigil sa lakas ng kuryente. Ang mga tao sa bayan sa ibaba ay napatitig na lang sa sobrang gulat. Nanlalaki ang mga mata, nakabuka ang mga bibig, hindi nila ma-process kung paano nagawa ng isang taong ganito kaliit na pabagsakin ang Diyos nila. Si Luffy naman ay ini-address ang kanyang braso at itinuon ang transformation sa kanyang kamaulang, hindi buong katawan, isang braso lang, pero puno ng lakas at handang sumabog anumang oras. Si Road, na nangingisay pa rin mula sa atake ni Nami, ay eksaktong makakatanggap ng nararapat sa kanya. Tahimik na umaasa ang lahat na ang nasa labas ay tunay ng Elbaf. At doon, ibinira ni Luffy ang kanyang kamao diretso sa pader. Gomo no Giant Pistol. Sumabog ang reinforced barrier sa isang napakalakas na pagsabog. Tuluyang bumigay ang pader. Bumuhos ang liwanag sa loob, at lumapag si Luffy na may malawak na ngiti na agad sa kanyang mukha habang bumukas sa harapan niya ang mundo sa labas. Ano man ang naghihintay doon, siguradong sulit ang lahat ng paghihintay. Sa susunod na episode, doon magsisimula ang lahat, sa mismong sandaling paglapag nila. At kung may ibig sabihin man ang ngiti ni Luffy, isa lang yun, sa wakas, narito na ang Elbaf.
Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pang episodes.